Good Hello morning. po. Ay po. Good morning po. Itatanong ko lang po kung ano kasing pwede kong gawin. Kasi po, yung stepmother ko is nagko-complain po kung bakit mas malaki raw po yung mana ko kaysa sa mga anak niya. Yung mama ko naman daw po kasi, hindi naman daw po kasal sa papa ko. Pero siya, kasal po siya sa papa ko, pero yung mga anak niya po is hindi anak ni papa. Parang ginawa lang apelido ng papa ko yung parang pinangalan na sa papa ko yung apelyido ng mga anak niya. Well, Denver, ang kinikilala ng batas syempre yung blood relative, no? At ayon sa ating mga batas, yung blood relative syempre o yung anak sa dugo ay mas nakakuha ng mas malaking mana kaysa sa mga adopted, no? Ngayon ito ay sinubukan o kinorek, no? Kasi doon merong legitimate, illegitimate, and by fiction. Tinanggal na rin yung by fiction. So ang ginawa na lamang either legitimate or illegitimate ang isang anak. So kung adopted po yan, depende rin kung nasa will po ng tatay yan, kung meron po siyang kasulatan, talagang nasa kapangyarihan po ng nagbibigay ng mana kung ano ang pwedeng pagmanahan ng isang eredero. Attorney, Yes. Kong Erin, hindi ba pagka-adopted, the same privilege and the same ang legitimate Yes. as the talagang biological? Yes, that's why yung correction sa family code before there were 3 Oo. legitimate, illegitimate, and by fiction. Yung mga adopted doon pumapasok sa fiction. Sa fiction, oo. Ngayon tinanggal ngayon sa family code Wala naging na yun, legitimate and illegitimate. So lumalabas pantay. Ngayon sabi ko nga kung may kasulatan, Oo. no, kung may will yung tatay, nothing stops him from giving more to Dun his sa kung blood sino, relative. Yes. kung kanino niya gustong ibigay. Yes. Not unless wala yung Yes. pero, ang isang pwede na yung patunayan nila, kasi parang sinasabi niya, ipinangalan lang yung mga anak noong Oo. stepmother. Stepmother. Father niya Yeah. doon sa yung anak ng stepmother niya. Oh, ang kailangan is that a legal adoption. Exactly. Kasi kung Baka- hindi yan legal adoption, Baka parang simulation of birth Simulation lang ang lang. ginawa. Oo. That's one thing that they can also try to prove. Yes. Diba? Na pagka yun ay hindi dumaan sa legal adoption, hindi pwedeng i-recognize yun that they will be getting the full share, The full share. of a legitimate child. Yes. Kaya yun ang pwede nilang Oo. questionin. Kaya Diba? Denver, ang tanong nga, legally adopted ba yung mga half-brothers ninyo? Actually, hindi po eh. Anak Okay. po yun na yun sa ibang lalaki. And then, kasi wala pa yung malay nung Hindi, pero bali- pero yung tatay po ninyo legally adopted Inadopt them ba legally? or just simulated lang, binigay lang yung pangalan? parang ibinigay na lang po for the sake na... Kasi kung walang may papalabas na papel na legally adopted po sila, hindi pwedeng ipantay yung mana mo sa mana na makukuha nila. Pero pwede pa rin po silang bigyan ng mana ni Papa. Pwede. There's nothing wrong with giving yung ng mana, pero yun nga, hindi magiging kasing level. Maski hindi po kasal yung mama ko sa papa ko, okay lang po yun. Well, ang tanong nga dito legally adopted Maski hindi kasal, pero kung he legally adopted them, then they have a right. Hindi, pero ang problema niya yata kung yung nanay niya ang hindi kasal sa tatay niya. Kaya lumalabas, binigyan sila, biological children sila. Oo. Pero sila ang binibigyan ng parang full legitimate. Tapos, yung anak na inilagay sa pangalan na hindi naman dumaan sa legal adoption, Mas malaki. Hindi, mas maliit. Mas maliit. Oo, Pero walang sila mas problema malaki. Pero sila, hindi sila lumalabas dahil hindi kasal yung tatay niya doon sa nanay niya, lalabas na illegitimate sila dahil born out of wedlock. And ang makukuha lang nila dapat is half of the share Yes. noong lumabas na nasa pangalan, which is yung anak ng stepmother niya, dahil yun ang lumalabas na anak by paper Dahil 'di ba yun ang na-adapt.
So lalabas ngayon, kaya nagrereklamo siguro yung stepmother niya dahil kaya sinasabi, hindi naman kasal yung nanay mo doon sa tatay mo eh. So illegitimate kayo. You were born out of wedlock at ito namang mga anak ko ay nakapangalan talaga doon sa asawa ko. And we are married. Parang sinasabi na ito ang kinikilala ng batas ngayon. Maski if they're married, kung walang legal adoption, bali wala. Exactly. But sila, dahil hindi kasal yung nanay niya sa tatay niya, Yes. illegitimate sila, di ba? But he has a share. Yes, pero ang share nila, kalahati lang Oh, doon and sa... then yung free portion ng tatay niya, Oo. pwedeng still ibigay kahit kanino. Pwede pa rin. Yes, yung free portion. Pero pag lumabas sila na illegitimate, kalahati lang talaga yung makukuha nila doon sa yung unang bahagian, di ba? Tama, oo. Pero yung matitira sa free portion ng tatay, Pwedeng and ibigay he is- pa, yes. pwede pa rin ibigay Pwede rin sa kanila. ibigay. Pero yun ang question ngayon doon, lumalabas na sila ay illegitimate. Yes. Di ba? Oo. Oo, hindi kasal yung parents nila. Kong. Hindi kasi Interesting. Oh, that's Oo. quite interesting dahil ano Ganyan yun talaga eh. Hindi sila ang biological children pero illegitimate sila lumalabas. Ito namang mga hindi naman biological children, anak ng stepmother, lumalabas na by paper are legitimate Yeah. dahil may presumption of regularity unless you are going to prove to court that they were not legally adopted. Legally that they adopted. were only parang adopted, parang put into papers through simulation of birth. And that's a case. That's a case. Pwedeng ikaso nila Pwede yun. kaso. So ang advice, Denver, kung hindi pa masyadong maliwanag, kung may time po kayo pumunta sa law center ni Kuya para mas lalong i-plot natin yung rights ng bawat isa, yun na po ang pwede po namin imungkay sa'yo. Opo, sige po. Salamat po ng marami. Okay, maraming salamat, Denver. June? Okay, Kong Eri, nagdaan po isang linggo sa atin pong ikonsulta mo sa ating pong mga satellite monitoring centers. God willing, Monday, muli po tayong maglilingkod sa ating pong mga kasambahay. Kong Erin? Maraming salamat, June Seau, kasama po ng ating 1,360 monitoring centers worldwide.